ang debosyon natin mula sa kasama ni Jesus ngayong araw ng Sabado, ika-31 ng Mayo, ay pinamagatang Hindi Nawawasak, mula sa panulat ni Ginoong Randy K. Hammer. Atin pong basahin ang 2 Korinto, Kabanata 4, talata 8 hanggang 12. At galing naman po sa 2 Korinto, Kabanata 4, talata 8, nasusulat: Kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay napapagkabag kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Habang bumibisita kaming mag-asawa sa Grand Teton National Park sa Wyoming, US, determinado kaming kunan ng larawan ang isang painted lady butterfly. Nakahanap na kami ng isa at hinabol namin ito saglit. Bago namin namalayan, nasira pala ang kanyang pakpak. Ang nasisirang mga pakpak ay karaniwan sa mga paru-paro dahil sila ay biktima ng mga ibon at iba pang mga hayop. Kung ang isang inatake na paru-paro ay mapalad na nakatakas at nailigtas ang kanyang buhay, nawala naman siya ng bahagi ng kanyang isa o dalawang pakpak. Kung ilalagay ito sa tinuran ni Pablo, maaari itong masaktan o matamaan, ngunit hindi mawawasak o mamamatay. Isinalaysay ni Apostol Pablo ang ilan sa mga dinanas niya sa kanyang paglalakbay habang nangangaral ng Ebanghelyo at nagtatag ng mga bagong simbahan. Katulad ng pagkakulong, paghagupit, pagbato, pagkawasak ng barko, mapanganib na baha, banta ng mga tulisan, gutom at uhaw, at marami pa. Sa lahat ng pagkakataon, nasaktan si Pablo, ngunit hindi nawasak. Kung mabubuhay tayo ng matagal, karamihan sa atin ay daranas ng nakakapanghinang pasakit. Sakit, aksidente, pagkawalan ng ari-arian, pagkamatay ng mga mahal sa buhay, karahasan sa kamay ng iba, at iba pa. Ang halimbawa ng sugatang paru-paro na patuloy na nasisiyahan sa mga bulaklak sa parang, kasama ng patotoo ni Pablo, ay nanghihikayat sa atin na makita ang mga oportunidad sa buhay sa kabila ng mga pinsalang dinanas natin. Maaring nasaktan tayo, ngunit sa awa ng Diyos, hindi tayo nawasak. Atin pong ipanalangin sa araw na ito ang para sa pagpapalaya sa mga naranasang pasakit sa nakaraan. Tayo po ay manalangin. Diyos ng biyaya, bigyan mo po kami ng kakayahan na palayain ang mga nakaraang sakit upang masiyahan kami sa buhay sa kasalukuyan. Amen. Ang isipin ngayong araw, maaari akong masaktan, ngunit sa awa ng Diyos, hindi ako nawasak. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.